to inform everybody that I came from Samar, sa Katbandugan. I visited the military camp. Nandoon yung 8th Infantry Division. So we had a command conference and I was briefed of the situation there. I'm satisfied with the efforts yung sa ating Philippine Army to control crime and to see to it that the law and order is there, present, to protect the people. I'd like to rate them on a scale of 1 to 10. Maybe I give it about 8 from the briefing that I got. And there's no reason why I would not believe it, actually, coming from the military. Yun na yun, ang totoo. So, I'd like to just say to the men and women of the 8th Infantry Division, congratulations. Now, we will go into another round of maybe, actually this is really, hindi naman ano, I'm using it in a very generic term. There would be an ongoing purge sa gobyerno, cleansing process, because of the so many people who are mostly policemen and government officials involved in the drug industry. Ayokong, it is not the duty of a president to threaten people. That is not my job. But I am warning you na co-equal is your job of being behave in public. I have to pour out a sentiment na nagalit ako because until now, drug is still being played around. Yung na-involved, do not commit the mistake of surrendering tapos make it, paglaruan lang ninyo kami because I will know. I have enough government men in the field to monitor you. Kayong mga mayors, vice mayors, councilors, ganito kasi yan eh. I cannot arrest you, and I'd like to inform Congress and the Supreme Court. I am not arresting anybody kasi ang marijuana, just like a firearm, mahuli talaga kita. Ngayon ang may plantation dyan, so many hectares, pag natapos yan, it's cultivated and sold. And 1 year makita tayo, sabihin mo, iyo yan, wala na rin ako magawa. Pagdating ng korte, it said that hindi totoo yan, tinakot lang ako ng military o police. I must get you, kahawak talaga ng ano. Even dyan sa, so, let me explain to the people na hindi ganun kadali ang trabaho. Kasi pag hindi yan nahuli sa akto, it's an instant crime. Just like a baril. Kailangan mahuli ka na may baril. Pag hindi, sabihin mo 1 month after na nagdadala ka ng baril dito sa Davao, wala rin. And that's what's happening sa Drunga. Wala kayong na-surrender o hindi kayo nahuli. Yung iba namang police, 10 kilos, yung to, dadalhin sa opisina, ang sa 8 kilos, i-recycle yan. Yung parang gano'n na style na huwag ninyong gawain sa akin yan kasi matagal akong mayor, 23 years. Again, hindi ako nagyayabang. I've been a prosecutor. Fiscal ako for almost 10 years. Bulahin mo ako ng gano'n. O yung kasi pagbili mo, tapos yung laro ng ninyo dyan, alam ko lahat yan. Kaya kayong mga polis, huwag ninyo ako. Stop it and report to Bato. Gusto nyo mabuhay? Ako gusto ko rin mabuhay. Kayo may pamilya, ako may pamilya. Hindi tayo pwede
mamili kayo. Ito yung mga local officials. So we have 600,000 Filipinos na inutil. Kayo ang may kagawa niyan. Ang ginawa ninyo sa bayan niya, ang mga pulis, putang ina ninyo. Soldado kayo ng tao, pawis ng Pilipino yung buwis, ibayad sa inyo, tapos pagbili ninyo yung bayan ninyo. Yan ang mga tao na gusto kong patayin. Because it's reason, actually. Parang nilubog mo yung bayan ng Pilipinas. Sino mag-alaga nito ngayon, itong mga inutil na resulta ng drug? Sino ang mag-alaga? Sino magbigay ng medisina? At sino yung will provide the shelter for them? Because they are crazy already. Kaya ang gobyerno, ngayon, dagdagan pa ninyo ng another 100,000. Patayin ko na lang kayo. Wala akong pang anak ng... Huwag tayo magbulahan. Tawagin ninyo yung human rights ng United Nations na yan. Patulungan nyo sila dito. So, it can build us the buildings to house the already idiots. At yung rehabilitate pa, may pera sila. Ang Pilipinas, wala sa, walang budget yan. Nobody could project that ganito pala kasama ang after the election. Sa Davao, alam ko, kaya ako ay did everything that was humanly possible to control crime. It was not until after I became your president na nakita natin na ganong kalawag by the hundreds of thousands. And that is a very serious problem, both on the resources. It's not a matter of crime, it's a matter of health. Kasi pag tapos ng arestuhin ko yan, I have to rehabilitate. Yung hindi na talaga, I have to provide asylums for the insane. We have to go back to what happened sa history ng Pilipinas. Now, we provided a colony ng itong leper. Yung mga sangla sa Bisaya, o anong tawag niya sa Tagalog? Kitong. They were housed in Palawan. Yung leper colony. Itong mga tao, nabasag na talagang utak because ang kanilang utak ay nag-shrink, lumiit. These are permanently mga handicap na yan. So ilagay ko ng mga asylum yan by the thousands, pagkainin ko. At, well, may mga depresyon na yan. Hindi lang ninyo ginawa sa kapwa-tao ninyo na sama. Kayong mga mayor, butang ina kayo. Huwag ninyong ikat yan ha, kasi galit talaga. Tingnan mo ginawa ninyo sa bayan ninyo. Kayong mga pulis. I really don't need you alive. Totoo lang. Kaya mga pulis, hindi mo kailangan kayo buhay. Huwag ka mag-display ng arma. Ipalo kayo sa ulo mo. Do not ever threaten government. Yung hawak-hawak mo na baril yan, my warning stays until the end of my term. Dito mawala itong ang ano, medyo hindi masyado mabigat. Kaya namang mga negosyante diyang milyonaryo, may mga negosyo. At hingiin ko kay Commissioner Dula yung listahan. Kindly pay your taxes. Total, ang
my guarantee to you is that pag bumayad kayo lang sa tamang taxes, you'll be freed of harassments. Wala na yung mga BIR magpunta doon at tulikutin yung mga records na papel. I will not allow that. Walang harassment yan. Kung bayad ka ng taxes na tama, then you are freed of any worry. At least for all time during the year that you have fully complied with the law. Otherwise, padala kita ng pulis, papatuloy ko sa bahay, patanong ko sa iyo sa pulis kung bakit hindi ka nagbabayad ng taxes. Simple as that. They'll ask media to accompany the police. But the police, dito sa dokumento na to, sir, hindi ka nagbabayad. Tatanong lang kami kung in front of the media para walang masabi. Pulis ang pupuntahin ko. Military. Magparking ng sakyanan mo dyan. Kung saan ka nakatira, anong subdivision ka ba? Tapos, pakita ko lang. Patanong lang kita sa military o police, why are you not paying the proper tax? And you're enjoying the planet of the Republic of the Philippines. Gumagamit kayo ng tubig, gumagamit kayo ng the roads, you're enjoying the protection of the police. May nung iba dyan, kayong mga milyonaryo, may mga security guards kayo na police or military, and we have kept a blind eye on that. Kayo lang ay may mga bodyguards na di baril. Alam mo, mawala sa inyo yan. And I could, if the Commissioner of Internal Revenue give me a list, then you are a violator. Mayaman ka, you travel, you cannot travel anymore. Diyan sa immigration, sabihin ko rin. Parahin mo kasi may violation yan. I will order the BIR to file cases. Once it's pending in court, your freedom of movement is protected. Yung ibang kriminal, bakit hindi nakakalabas? Kasali na kayo. It's always a crime if you do not pay your taxes properly and correctly. Pero bayaran ninyo kung ano yung assessment. Sabi ko, wala na kayong problema. And I will never allow anybody also to disturb you. Ganon lang yan. Lalo nang ito mga drogista, kailangan ko ng pera sa ginawa nilang ano. Kung tulong kayo sa kampanya, mabuti pa. Kasi naghirap yung Pilipinas, marami akong billion yan. It will run into billions. Gawin kong mga nationwide building, it's barrack style. Inside military camps, but I will, you'll be inside the barbed wire. Not because na mag-eskapo kayo. Lumabas kayo doon para at-curious ka. But para hindi kayo maglabas-labas to, pulled up na naman. Because it's a monkey on your back. Pagka-addict ka, may unggoy dyan sa likod mo nakasabit sa iyo. Gusto mong alisin, kaya ka magkiri-kiri. The only way to do that is you have to have the fix for the day. Ihirit ka na naman. Yung bigyan ng... Pero hindi ko talaga alam. Yung mayor ako, alam ko naman. Kaya ako pinapatay mga putang ina yun. Hindi ko alam ganun kalala ang problema. By the hundreds of thousands. Please. I have a problem to solve. Do not be the solution. Naghanap ako ng solusyon dito. Kung wala akong mahanap na solusyon, ikaw yung gawin ko. I'm not referring to yung mga taxpayers. I'm referring to itong mga sa drug industry. Mamili kayo.
sinasabi ninyo na human rights, di makakatulong sa iyo. If you are destroying my country, that is a form of a war and to preserve the peace of the land. Mayor President, Yes, sir. may sulat po si CJ Sereno. Nabasa na po ba ninyo? May concern po siya doon sa nilabas na judge. At yung isa daw po doon, patay na daw. Well, that's the list of the kaya siguro. But that means that historically, that judge was playing sa drugs. So naka-input na yan doon sa intelligence agencies. Alam mo ho, hindi basta-basta ang military pati police magbigay ng nakakasira sa kapwa-tao nila. Nothing personal yan. Ha? Wala naman kayong negosyo dyan sa kanila. Wala namang utang sila sa ikaw sa inyo o sila sa iyo. Wala. So kaya ganon. But lumabas na yan sa computer. Isang judge was ousted because of corruption na. The term is ignorance of the law. Yung mga iba, patay na, pati yung mga pulis. Nakita mo yung may deposito doon na chemical sa apayaw, kasi apayaw na nilibing. Yung pala patay na. But it's not corrected. Ito remain on record na ikaw ay, we are not bothered. Hindi naman kami pinapaalam ng patay ka na ba o hindi. Basta nandyan yung pangalan. Kaya imposible magsabi, malinis kami. Kita mo, patay na yun, long time ago. Ba't nakapasok ka dyan ka sa computer? At maybe nakikinig kami sa inyo. Akala mo talaga bubo rin ang gobyerno. Kikita namin, baka naririnig namin, o baka kami bulahe. May isang bayan pa dito, hindi ko i-mention, na nagbibigay ng, yung mga tao ninyo dyan sa Pilipinas. I would not name the name, but kayo sabi ninyo na i-higher technology, hindi nyo alam, nakukuha kayo. Hindi nga natin makuha kasi wala tayo niyan. Itong bayan na ito, tumutulong at galit rin sa droga. At pinapakita sa amin na yan. Kaya lang, na itong Shabu, kaya ng illegal possession of firearms, kailangan mahuli mo nandyan siya. Sa marijuana, nagkukultivate ka o nagtatanim ka. Para tedista, sabihin mo hindi akin yan, at walang testigos na ikaw nagtatanim, tabla yan. 1 month after, sabihin mo akin yan. Pagdating sa korte, totoo ba ito? Hindi. Bakit? Pinipilit ako ng pulis. Pulis, anong ebidensya mo? Kailan yan? Kahapon lang namin just nakita yan. Nandoon siya? Wala. Hindi wala. Ganon ang takbo ng demokrasya. Ganon ang takbo ng ating korte. So ako, maghanap ako ng ibang solusyon. Kung wala akong exhibit, di ikaw mismo ang exhibit ko. Wala akong may pakita sa taong bayan na nagtatrabaho ako para sa ating kapakanan lahat. Wala kang conviction, Mayor, ano ipakita mo? Hintay ka. Kaya ko yung kinukuha ng punerarya. Yan ang exhibit ko. Ay, litsehan tawag ko niya. Mayor President, I will not allow, under my watch, I will not allow the Philippine Republic to wilt. Just like a flower after a few days, nalalaya. I will not allow this country under me. Kayo ang, hindi. Kayo talaga. That's not us, the people, the nation. Magluhod sa inyo, ay nako. Karkas ang labas mo. And all the orders na may atraso sa taong bayan. Whatever it is. Ako maraming atraso, hayaan mo ako. Presidente ako at sasagutin ko lahat yan. Trabaho ng pulis, military,
Basta sabi ko, order ko, hulihin ninyo yung mga droga. At anong mangyari dyan along the way, akin yan. Huwag mo i-demanda yung mga sundalo. Hindi ako papayag. So yung sundalo, kaya dyan lang kayo sa kusina ninyo. Siguro ang bahala. Kayo ang nag-umpisa, hindi naman kami paghingian ng tubig. Lalat itong bata ko, dila ko basta. Mayor President, meron pa daw po bang part 2 yung listahan nyo? Message. Marami pa. Validation. Anong Kasi mga, pagdating sa akin, galing man sa intelligence community, collated yan yung ganon. So, titignan muna sa computer, ito noon pa. Tapos pagdating sa akin, re-evaluation again. Kung meron akong tatanggalin na pangalan, ito ba, silipin ninyo ulit. So, ngayon, pag kontento na ako, yun na yun. mga anong grupo naman po yun? Mga barangay captain po ba yun? O mga media? O saan po ba galing yung mga tao? Ang media noon, sandali ang media. Mga, sige, lista kayo dyan, mga, wala pa. Wala pa media. Ano po? Mga barangay captain po? Ganun, o? Marami barangay captain pati police. Marami pa. Marami pa, pati yung sa prosecutors kami. Sa mga fiscal po. There will be a purging actually. Without declaring martial law, I will cleanse this government. Magpo-force talaga ang gobyerno sa mga may atraso. Government itself. Kakita mo, bakit Mayor Duterte na umabot ng 600,000 plus? Pagtataka rin ako bakit. Sa lahat ng Pilipinas, may judge, may police, may barangay captain, may konsehal, may mayor. Kaya ganon. Hindi abot itong 600,000 kung walang naglaro ng mga police, judges, fiscal. Yung bungang ako, kayo mismong mga media, every time magkita tayo, Mayor, kailan mo i-release yung mga ano? Listahan. So you're now demanding, information. Freedom of information. Sa your incessant and repeated questions, ayan na. Because I am now obliged, may executive order ako, freedom of information. Freedom of information, yung hiningi ninyo listahan sa intelligence community, royal. But, mine is not, sabi ko nga, susulatan ko rin out of respect also to the Supreme Court, I will answer. Sabihin ko, ma'am, ganito yan. My words, it is not accusatorial. It is not a criminal information. It's just my word against the others because I have a duty to tell the public para malaman nila ang danger sa ating bayan, pati malaman natin kung sino nagpalaki ng industriya. Otherwise, kung maghintay lang ako ng huli-huli araw-araw isa, tapos abogado, tapos mag-trial tayo, pagkapos ng trial convicted ka, mag-appeal ka, court of appeal sa Supreme Court, it would take 10 years for one individual. With 600,000 around, we are agreed that there is a crisis. How am I now supposed to meet the challenges of this crisis? Huli-hulihin ko yung isa? And in the light of the executive that I signed, freedom of information, naghihingi kayo ng information, yan, binibigay ko na sa inyo. So, sinong may kasalanan? Ikaw, pati ako, pati media. Inuudyok ninyo ako. Ayan o. Mayor, kailan mo ilabas yung mga listahan ng mga mayor? That is freedom of information. Naghihingi kayo. It is raw intelligence, but in view of the problem, the seriousness and gravity of the problem, I have to tell you. And nobody can stop. Ayun lang.
do not tell me what to do. How to run this country. Mayor, may nabanggit po si CJ Sereno na hindi naman sila umawak ng drug cases, yung mga judge. Base sa intel, ano po participation nila? Intervention. In what way po? Karami. Tawagan lang ng polis o sinong abogado dyan na ano. Doesn't reflect na harap-harapan niya. Intervention. Para maayos ang kaso. Hindi, alam mo, sabihin ko kay ma'am yan eh. Ma'am, hindi lalabas ang pangalan dyan ng political harassment as early as 5 years ago nandyan na yung pangalan na kaya nga patay na eh. Hindi naman na-erase yan kasi yung intelligence community is not supplied with namatay na pala yung asawa mo dahil na cancer o na stroke. Death is a private affair of a family. It is not announced to the world except for the obituaries. It's found in newspaper. Or somebody would purposely inform government that itong idioto na ito, patay na. How many fiscals po ang tinitingnan ninyo? Wala pang dumating. They're preparing the list. Malaman mo man yan. Alam mo bakit? Preliminary investigation. Tignan mo lang yung cases na ano. Yung siguro 9 out of 10 dismissed. Di basahin ko yung resolution mo. Fiscal man ako. Then, bakit mo hindi ito pinay? Pagdating naman sa korte, ang judge naman ang nabibili. So, acquitted. So, tignan ko yung acquittals mo. Tapos basahin ko yung ebidensya. Matanong kita, why? Why is this like this? In front of, kay ma'am, kay Supreme Court, tanongin kita. I will bring you to the Supreme Court and I will ask you to explain to us kay Mama Sereno, pati ako. Hindi madala ito ng investigasyon sa libo na kaso. Hard press even to complete a successful investigation for. So doon po pala sila sabi nga nila yung isda nahuhuli. Pattern. Oo. Pattern. Yung ponente nila makikita. Pareha yung mga polis na huli. Napalagay sa lagbo. Tapos bitawan, walang kaso. Baka i-resign mo yung computer mo, I hope that it's kasi pag nahuli ka, malinis, walang ano. Yung iba nire-recycle, yung iba talagang harap-harapan, hindi na lang. Ang iba naman malinis. Wala na sa droga, huli na sila ng huli, hingi na sila ng hingi. Ginawa ang polis, hulihin kita. Sir, sige. Wala siyang hinawakang droga, wala lahat. Ba't marami yan sa Manila? Kung sir, dito sa Davao, tanggalin ko yung. Wala ako dito sa Davao, huwag kayong pumasok dyan kasi alam ninyo. Siguro, magsabi ko lang 6 na polis patay dito. Pumasok sa droga. Marami po na natuwa dun sa listahan nyo, pero marami din daw kung hinahanap sila mga pangalan, parang kulang daw po. Yung may tumatawag yung iba. Sabi no na, Mayor, bakit hindi kasali itong mayor namin, itong konsyal namin? Oh, do not worry. We will catch up. Oh. Pero hindi maniwala yan sa chismis-chismis, ha? Lalo yung surpang galing doon sa politika. Do not rely on that kind of scheme. Naturalmente, kung kalaban kita, lahat ng kasalanan sa mundo, pati yung pagkamatay ni Satanas, you are responsible. Pero kung wala pang eleksyon noon pa, nandiyan yung pangalan mo, lalo na yung mga politiko na sa droga ang nag-finance drug money. Or may drugista na nag-finance. So, ibang wala namang away sa amin, sabihin niyo. Kasi either takot or biliw, kada lang, magkaibigan kami lahat. Tapos magpunta ka sa sabungan, maglarga ka, sige, magkano,
Sagot ko, 1,000,000. No? Eh, akong presidente, wala nga kaming maski dogfight na lang doon. Aso na aso, hindi yung dogfight na hindi. Wala kaming pustahan doon na labanan ng iring o ano bang iring sa Tagalog? Pusa. Mr. President, Yes. ibang topic po yung kay Marcos. May mga bumabati ko bakit daw yung pinaprepare na libingan sa kanya sa role ng mga presidente. Because he was a president. Period. Because it says his presidents and soldiers. Sige lang tayo atake kay Marcos. This is not a brief for Marcos. You know, my mother, late mother, alam niyo yung taga Davao. She was one of the 4 only na maglakad sa daanon against Marcos. My mother was the one of the leaders na, alam niyo yan. And when never nandito si Cory, my mother was there beside her. But you know, let's stick to the law. It's not because na may utang na loob ako ng mga Marcos. Kaya kung ganun lang pag-usapan, my father, I said, was a cabinet member of Marcos. He supported Marcos. Ibig sabihin, yung tatay ko, nasyonalista, tao na yun. Tignan mo si Bato, umutapat. Tignan mo si Bato. Oo. Gatang, inalakas. Sige, la. Manabas yung ngipin. Minura yung mga polis. Eh, kasi gano'n nalaman na ng bayan, na gano'n pala lawak. Sino hindi magalit na Pilipino niya? Pati yung mga sundalo, polis na matinong galit siya. Eh, kumari lang, patayin ka ng mga yan. Eh. You know, there's no joke. You can contaminate 600,000. And the number is, I said, going up and still counting. That's the greatest crime that we... Buti pa isang beses ka lang pumatay dyan. You leave a permanent damage person. Then you leave, it's an issue of law and order. It's a law of medical issue. Kasi gagamutin mo eh. Then a financial burden imposed on the country by you idiots. Kayo yan eh. Look, hiningi ninyo yan. Hiningi talaga ninyo yan. For those na nawala na ito sa mundong ito, hiningi ninyo yan. Pinasok ninyo, hiningi ninyo yung problema yan. Kagaya nung na-discover nga sa payang nilibing doon sa lupa. Ang naglibing ng noon, patay na pala 2 years ago. Binaril. Binaril kasi nandiyan sa droga. Para ngayon lang nagsabi yung kapatid na may mga chemicals dyan which are really vital ingredients or necessary ingredients to produce yung book. Doon, nakikita sa mga ganun yan eh. Kayo ang, you know, we make our own history in this world. We are equipped with the mental faculty na mamili ka, daan na matuwid o ito, krimen. Pagka pumasok ka dyan, do not blame Lord. Extrajudicial killing, hindi inosente yun. Ang mundo umiikot yan. Hindi yan para lang makinig sa iyo. Pagdaan mo dyan bukas na wala ka na, eternity ka. Kaya mahabol mo yung mapatay mo, hindi. Sabihin ninyo, pulis o dalo, iwan ka na dyan sa ikot ng mundo. Kami, fight muna tayo. I will not allow any policeman, any single military man who's just in the performance of his duty. Tulungin ninyo. I will not allow it. Mayor, nabanggit nyo, nung nasa send-off po kami sa Malacanang, nung mga taga-Olympics, naalala nyo po, nag-speech po kayo doon, ang sabi nyo, bibihira yung nabibigyan ng pagkakataon na mag-represent ng country and ng flag. Yes.
may napanood po ako na interview kay Manalo. Heidelin. Yun daw po yung naging Yes. ano niya. Yun din daw po yung naging ano niya, drive niya para magpursige. Ano po masasabi niyo dun sa Well, pagdami? I'm happy that she had encouragement by my words. Because not everybody Filipino, we have 1,400,000 in this country. If you are selected to represent our country sa Olympics, in any of the Olympics being held yearly, but the fact that you are selected to represent, it's not in the winning. It is in your drive to strive to win. Pero yung manalo, siyempre mas extra happy tayong Pilipino. As the president of this country, I am overjoyed. Silver is silver, maski ano sabihin mo. So I would like to congratulate Ms. Diaz for the honor that she has given us at country. And I'm praying that you would be successful in your many causes in life and in the Olympics to come. Okay ako dyan, ma'am. Live na ako sa iyo and I'd like to wait for you to receive you in the People's Palace called Malacanang. Wow. Salamat for the effort. Saludo po ako sa iyo.